Nabanggit nyo rin sa paragraph 55 na meron kayong natanggap na text message. Ang tanong ko lang po ay, na-save nyo ba yung message na yon? Yung sabi ninyo dito na galing kay VP Sara? Lahat po ng text niya sa akin, tsaka nila Colonel Nolasco, tsaka si former President, nakasave po sa iPhone ko. Hindi ko po ako nagbubura. Dahil yun po yung binigay sa akin ni Presidente Duterte. Sinabi po dito, tumawag si VP Sara kay Mr. Madriaga at inatas na to coordinate with Colonel Nolasco. At sinabi sa paragraph 56, nagkita sila, at tinext siya ni Colonel Nolasco, and then nagkita sila sa DepEd Central Office. Okay. Madam Chair, pwedeng ma-clarify lang, bakit po nagkita sa DepEd Central Office at ano ba ang role ni Colonel Nolasco? Bakit nasa DepEd siya? Honorable Tino, I lament that your question is a probing question already. Well, Madam Chair, is it... Maybe you can just ask the resource person to confirm if indeed Nolasco was there, they met in DepEd, but to go beyond what is contained in the supplemental affidavit would amount to probing already, testing the statement or the allegations contained No, in Madam the Chair, affidavit. actually, gusto ko lang pumalinaw, sino ba si Colonel Nolasco? Ano ang role niya? I mean, context. It's to provide... Okay, you may proceed. Thank you, Madam Chair. Who is? So, who is Colonel Nolasco? Ano ba ang papel? Officially, ano ang kanyang role sa DepEd? Kung alam lang po ni Mr. Madriaga. Mr. Madriaga? Si Colonel Nolasco po, nung time na nanalo po si VP Sara, ang sinabi po niya sa akin, baka pwedeng lumipat na po siya ng VP-SPG nung nalaman niyang mag-separate na po. Sabi po niya sa akin, baka pwedeng ipalipat mo na ako doon. Kaya po, nailipat ko siya doon. Then sinabi niya, siya po daw ang inilagay as security officer for DepEd. Ayun, okay. So thank you Mr. Madriaga. At yun nga po, so naklaro na si Colonel Nolasco ang security officer ng VP-SPG na naka-assign sa DepEd. Opo. Kaya doon po sila nagkita sa DepEd. So yun po yung clarification na gusto natin dito. And to further emphasize, member siya ng VP-SPG. Yung VP-SPG, yan yung Vice Presidential Protection and Security Group. Okay, thank you. Ngayon, ito naman, sabi nyo sa paragraph 60, at around 3 or 4 p.m., may dalawang sasakyan na dumating, tapos sabi ni Colonel Nolasco, ayan na. And then, Colonel La Chica appeared with a lady. Okay, si Colonel La Chica naman. Sino po si Colonel La Chica? Si Colonel La Chica po, yung sinabi ko kay Colonel Nolasco na kumuha ka ng maglilid sa inyo Okay. sa VP-SPG. Kasi hindi pa po siya pwede dahil Lieutenant Colonel pa lang po siya nun. So kailangan po ng full-fledged Colonel. Okay, so si Colonel La Chica ang head ng VP-SPG. Opo, siya po yung naging head. Okay, so si Colonel La Chica, head ng VP-SPG, tapos naka-assign siya sa Office of the Vice President. Opo. Tama po. Tapos ito namang si Colonel Nolasco, VP-SPG din, pero naka-assign sa DepEd. At nagkita sila sa DepEd. At may kasama siyang, sabi nyo nga, si Colonel La Chica, kasama niya yung isang babae, at meron silang bit-bit na 4 na large dark bags. Tama po. Tama po. So sila ang may dala ng pera. Okay. At sinabi nyo, Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. 4 na bag, 30 to 35 million pesos. Opo. Okay. Later, sinabi nyo sa dulo ng section na ito, a few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OVP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. No? Bakit po nyo nasabi yun? Na 125 days. Let me just confirm. Dahil po ba na yung 4 na bag, kapag in addition natin, 30 million to 35 million, pwedeng mag-total ng 125 million. Tama po ba? Tama po. Kaya sinabi nyo sa dulo na mukhang ito yung 125 million. Opo, Tama po ba? Tama po, Your Honor. Okay. Tapos, sinabi nyo, yung babae na kasama ni Colonel La Chica na nasa Office of the Vice President, sabi nyo rito, you later learned to be Special Disbursement Officer Gina Acosta. So sabi nyo, nung nagkita kayo, hindi nyo siya kilala. Tama po ba?
Opo, Madam Chair. Opo, Your You Honor. just later learned na siya pala si Gina Acosta Tama po, Your at Honor. siya ay Special Disbursement Officer. Ngayon, mahalaga po itong datos na ito. Could you just please explain yung who I later learned to be? Bakit niyo po nasabing who I later learned to be? Paano nangyari yon? When did you later learn it? Yung unang nakita ko po siya nung time na yon, hindi ko pa po siya kilala. Okay. Tapos nakita ko po siya news nung 2024. Okay. As yung same face po nung babae na nakita ko, yung pagkaiba lang po yung headband. Na Okay. siya po si STO. So nakita niyo napanood niyo na lang later sa isang news news Opo, report sa TV at sabi niyo yung nakita ko yung pala si Special Disbursement Officer Gina Acosta. Ngayon, bakit po importante yung datos na yung detalyeng ito? Dahil just for the record, Madam Chair, ang Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President, siya yung direktang inappoint ng Vice President para humawak at mamahagi ng confidential funds. Yun lang po ang gusto nating manote dito. Okay. Tapos sinabi nyo, may 4 na bags, tapos nag-deliver kayo on the day of December 20 up to the morning of December 21. Opo. Tama po. Okay. Importante rin po yung days na yun, Madam Chair, kasi December 20 na-release, ayon sa COA, pwedeng ma-confirm ng COA later, doon na in cash pala. Doon na in cash. December 20 was the day on which the confidential funds, the 125 million peso confidential funds was encashed. That is your manifestation. Yes, it's a manifestation. Okay. Nagbibigay lang po tayo ng context dito sa statement, Madam Chair. Okay. Tapos, tama po ba na yung isang bag ay binigay nyo sa mga tauhan ng, sabi nyo, a politician, no, sa Cabuyao. Tama po ba? Cabuyao, Laguna. Tama po, Madam Chair. At Tama sabi po, nyo, Your the Honor. first bag for a politician in Laguna. Tama Tama po. Okay. Sino tong politician? That's a probing question already, Honorable Tino. Paano nyo nalaman na politician? Ayun po yung sinabi sa akin ni BP Sara. Okay. Bawi tayo sa kanila. Okay, bawi tayo sa kanila. Ano ibig sabihin ng bawi tayo sa That's kanila? a probing That is a question probing already, question. Honorable Tino. Okay. Sige. So, nagbigay kayo ng isang bag Opo. sa politician o para sa politician. Hindi yung politician lang direktang binigyan nyo. Hindi po, may representative po siya. Okay. So, nagbigay kayo ng isang bag, possibly 30 to 35 million. Tapos yung pangalawang bag, binigay nyo sa isang tauhan ni Attorney Munsayak. Tama po ba? Hindi ko po alam kung tauhan niya yun, pero sa taas po namin nilagay nung kasama ko. Nandun din naman po ako. Okay. Hindi nyo alam. Basta nandoon siya. Hindi ba tinuro kayo sa itaas? Opo, sa taas. Sino ang nagturo sa itaas? Si Attorney Reynald Bonsayak po. O si Attorney Munsayak, tinuro ka sa itaas, tapos dun sa itaas, inabot mo yung pera. Tama po ba? Si Arman po mismo yung nag-abot yung kasama Si ko. Arma, hindi yung kasama mo. Opo. Kasama ka rin sa taas. Siya po yung umabot sa second floor, ako po halfway doon sa may platform. Halfway lang. Okay. Tapos sabi mo dito sa affidavit mo, paglabas nyo, I looked at him and he nodded. Opo. Tama po. Your Honor. Ibig sabihin, Tama po. nagtanguan kayo. Opo. Okay, so parang acknowledgement dun sa transaksyon. Opo. Okay. Tapos yun, nung kasunod na araw, so in other words, nagbigay ka rin ng isang bag na posibleng may 30 to 35 million. Opo. Tama po. Opo, Mr. Tapos Chair. yung dalawang remaining bag, sabi nyo, sa sunod na araw na. Opo, Madam At Chair. iniwan nyo lang sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Yan po ba yung sa may Sa Agham po. Agham Road? Okay. Iniwan nyo lang sa parking lot. Iniwan nyo yung red Mazda. Tama po. Opo. At nandun yung dalawang bag. So Opo, pwedeng, Madam Chair. dalawang bag pwedeng 60 to 65 million pesos. Tama po. Hindi nyo alam, wala kayong sinasabi rito kung sino ang tumanggap. Nakita ko po pero hindi ko po kilala. Merong tumanggap. Opo. Nandito ba yan sa statement mo? Yung sa ombudsman po, nakita ko po yung kumuha ng susi. When we arrived, the guard gave a signal directing us to park in a specific area in the OMB parking lot. We proceeded to the specific area and parked red Mazda sedan where 2 remaining bags of money were placed. We left the keys on top of the left front wheel, which is our usual practice when delivering large amounts of money. Wala po kayong binabanggit na ngayon may sinasabi kayo na may nakita kayong pwede po bang ituloy? Yung umikot na po kami, kasi naglakad lang po kami palabas. Okay. Conscious din, curious lang po ako kung sino po yung pwedeng kumuha.
At Other than sa guard na nag-lead sa amin, may isa pong lumapit doon. So, may isang lumapit doon sa red Mazda. opo, nandun po yung guard. So, I presume yun na yun po. Nahiya naman po kung tignan pa siya. Tumuloy na po ako. So may nakita kayong lumapit doon sa red Mazda. Opo, meron po. Okay, kilala nyo ba? Namumukhaan ko po, pero by name hindi po. Namumukhaan nyo po. Well, Mr. Chair, Continue. okay. Some members have been saying that your questions are now probing questions, so let's just stick it to the. I was clarifying, Stick Mr. with the Chair. It was a clarificatory question on the delivery, and it was the resource person who proffered the information that he saw an individual approach the red Mazda sedan, Mr. Chair. Just the same, continue. I'm reminding you na we're bound by our own rules. Yes, thank you, Mr. Chair. Okay. Okay. So, ayun. So, total na deliver nyo po yung mga bag. Tapos, yun nga, sa dulo, ang sabi nyo, yung 125 million na yun ay confidential funds. At any point, did anyone ever tell you na yun ay confidential funds? Wala po. O wala po? Okay. Thank you. Okay.